Pinagpatuloy nina Yuan at ng mga kasama nito sa grupo ang paglalakbay at paglampas nila sa napakahabang kagubatan. Sa taas ng arcane power ni Yuan ay ilang beses na rin itong nagamit ang kanyang bagong skill na Fragment of Lightning Bolt. Sa mga sandaling ito ay nasa ika-4 na araw na sila ng paglalakbay sa kagubatan. Napakarami ng halimaw ang namamatay sa mapinsalang kapangyarihan ni Yuan. Pero may mga halimaw pa rin na hindi nasasakop ng skill ni Yuan kaya inuubos naman ng mga miyembro ng Pioneering Party ang mga natitirang halimaw. Napansin ng isang miyembro ang pagmamadali ng kanilang vice captain na si Woloch. Sinabi niya na sa bilis nga raw ni Yuan ay baka hindi na nila ito maabutan. Sinabi naman ni Woloch na hihinto na raw sila kapag lumubog na ang araw. Alam niya nga raw na pagod na ang mga ito pero magtiis na lang daw muna sila ng kaunti pang oras. Habang nagmamadali sa paghabol ay naisip ni Woloch na isang halimaw nga raw si Yuan. May narinig na rin daw siya na may isang high ranker ang nagtataglay ng ganitong klase ng kapangyarihan. Ito nga raw ay ang ruler of the skies at ang god of lightning na si Zeus. Marahil nga raw ay wala pa sa level ng isang high ranker ang kapangyarihan ni Yuan, pero napakalapit na raw nito sa lakas ng isang ranker. Pero gaya nga raw ng ibang mga player ng ika-25 palapag, hindi nga raw nag-iisip ng maayos si Yuan. Kahit pa nga raw magmadali sila ng magmadali ay hindi pa rin daw nila ito matatapos sa loob lang ng 2 linggo. Napaisip si Woloch kung paano nga raw nasasabi ni Yuan na matatapos niya ito sa loob ng kalahating buwan gayong napakalaki at napakalawak ng kagubatang ito. Dahil sa ginagawang pag-iisip ni Woloch ay hindi na nito namalaya na aatake na pala sa kanya ang isang malaking ahas na halimaw. Nung mismong nasa tapat na ng ulo niya ay saka pa lang niya ito napagtanto. Naisip ni Woloch na hindi niya na ito maiiwasan at mukhang ito na ang kanyang katapusan. May bigla namang dumating na lalaking nakamask at iniligtas ang nasa panganib na si Woloch. Sinuntok ng dumating na ito ng napakalakas ang malaking ahas na halimaw. Agad na bumagsak at namatay ang halimaw, nag-alala naman ang ibang mga miyembro sa kanilang vice captain, pero sinabi ni Woloch na ayos lang daw siya. Nagpasalamat si Woloch sa taong nagligtas sa kanya, tinanong niya rin kung sino ito. Nagsalita naman ang dumating na lalaki at nagtanong kina Woloch kung ito ba raw ang Pioneer Party. Pagkaalis ng lalaki sa suot niyang mask ay doon na ito nagpakilala. Sinabi niya na siya raw si Pong Bei Klim ang Fist Lord ng Heavenly Demonic Cult. Sinabi rin ni Pong Bei Klim na naroon daw siya dahil sa utos ng kanilang Vice Lord, tinanong niya rin si Woloch kung nasaan ba raw ito. Kinabahan si Woloch matapos nitong marinig ang Heavenly Demonic Cult. Naisip niya na ang Fist Lord nga raw ay isa sa 4 na Heavenly Lord na nagre-representa ng Heavenly Demonic Cult. Sa pagkakaalam niya nga raw ay ang Vice Lord ay ang pumapangalawa sa pwesto kasunod ng Heavenly Demon. Tinanong ni Woloch kung bakit daw doon hinahanap ng Fist Lord ang kanilang Vice Lord. Nainis naman si Pong Bei Klim at sumagot na narinig nga raw niya na naroon ito. Nagulat si Woloch sa pagtaas ng boses ni Pong Bei Klim, pero pinaliwanag niya ng maayos na sila lang daw ang nandoon. Napatanong din siya sa Fist Lord kung sino raw ang nagbigay dito ng permiso gayong mga miyembro lang ng Pioneer Party ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Hanggang sa natigilan si Woloch at napaisip na mukhang kilala na raw niya ang Vice Lord na hinahanap ng Fist Lord. Itinaas ng Fist Lord na si Pong Bei Klim ang kamay nito at sinabi na malapit lang pala ito nung makita na niya ang taong hinahanap niya. Sumagot naman ang taong paparating na bumalik daw siya dahil mukhang mali raw ang nahanap na tao ng Fist Lord. Nagtanong ang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult na si Kim Yuan sa Fist Lord kung ito lang ba raw ang nagpunta doon. Sumagot naman ang Fist Lord nang syempre hindi lang daw siya, sinunod nga raw nila ang utos ng kanilang Vice Lord. Nagulat si Woloch nung makumpirma nga nito na si Kim Yuan ang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult na hinahanap ng nagligtas sa kanya na Fist Lord. Nagtaka rin si Woloch nang may marinig ito na napakaraming tumatakbong yabag papunta sa kanilang direksyon. Habang nakikita niya ang mga papalapit na ito ay naisip ni Woloch na siya raw pala ang nagkamali. Siguro nga raw ay makakaya nga nila itong matapos sa loob ng 2 linggo. Pagkarating ng mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay agad ang mga itong pumorma ng pagbati kay Yuan.
Kasama ang Fist Lord ay sabay-sabay ng mga itong sinabi na naroon daw sila upang sundin ang utos ng kanilang Vice Lord. Pinagmasdan ni Yuan ang mga dumating na miyembro. Naisip niya ang pinaalala sa kanya ng administrator na kailangan niya raw lutasin ang kanyang pagsubok sa abot ng sarili niyang skill o kakayahan. Hindi nga raw siya maaaring humingi ng tulong sa iba, bukod lang sa mga miyembro ng Pioneer Party na ibinigay sa kanya nung umpisa. Nagpadala ng mensahe si Yuan sa Heavenly Demon na si Chon Mujin. Humihingi siya dito ng suporta para sa kanyang pagsubok na ginaganap sa ika-25 palapag. Naisip ni Yuan na sa paggamit niya ng kapangyarihan ng kanyang titulo na pagiging Heavenly Demonic Cult Vice Lord ay wala siyang nilalabag sa pagsubok dahil isa ito sa mga taglay niyang kakayahan. Nung makita ni Yuan na nakahanda na ang lahat ng miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay inutusan na niya ang mga ito bilang kanilang Vice Lord. Sinabi ni Yuan na simula raw sa puntong ito ay kailangan nilang tulungan ang kanyang Pioneer Party na patayin ang mga halimaw at lampasan ang kagubatang ito sa lalong madaling panahon. Sumagot naman ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult kasama na si Pong Baeklim na masusunod daw ang pinag-uutos ng kanilang Vice Lord. At doon ay inumpisahan na nila ang pagpatay sa mga halimaw at paggawa ng daan sa kagubatan. Agad na nagsisugod ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult sa mga nagtatagong halimaw. Nakatanggap ang isang uri ng halimaw ng isang napakalakas na suntok. Sumabog ang ulo ng halimaw na ito dahil sa lakas ng ginawang pag-atake ng Fist Lord. Lahat ng nakakaharap na halimaw ng Fist Lord ay namamatay agad sa isa niyang suntok. Naging mabilis ang pag-usad ng kanilang paglalakbay dahil sa lakas ng Fist Lord at ng iba pang miyembro ng Heavenly Demonic Cult. Mas binilisan din ni Yuan ang pagpatay sa mga naglalakihang halimaw. Bukod sa paggamit nito ng long-range skill na Fragment of Lightning Bolt, ay nanatili rin ito sa pinakaunang posisyon at kinaharap ng malapitan ang napakaraming high-level monsters. Matapos ang ilang oras ay nagpahinga na muna ang lahat. Halos 5 beses ang laki ng bilang ng mga dumating na miyembro ng Heavenly Demonic Cult kumpara sa nadatnan nilang Pioneer Party. Bukod sa dalawang Heavenly Lord ay napakarami ring ranker ang ipinadala ng Heavenly Demon. Habang nagpapahinga ay kinausap ni Yuan si Merlin gamit ang kanyang player kit. Sinabi ni Merlin na nagtataka nga raw siya kung nasaan na si Yuan, hindi niya raw alam na may tinatrabaho na pala ito. Nagulat si Merlin sa mga impormasyon na sinabi sa kanya ni Yuan tungkol sa pagsali nito sa Pioneer Party at sa pagpunta doon ng mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult. Nung maipaliwanag na ni Yuan ang lahat, ay sinabi nito kay Merlin na mas mabuti nga raw na bayaran nila ang mga taga-Heavenly Demonic Cult kung mas mapapabilis nga ang ginagawa niyang pagsubok. Sinabi ni Yuan na narinig nga raw niya na si Merlin ang tumatayong pansamantalang hari ngayon ng Britanya. Baka nga raw maaari itong magpadala ng suporta kahit sa pamamagitan man lang ng points o pera. Sumagot naman si Merlin na magulo pa nga raw ngayon sa Britanya, tingin niya raw ay hindi siya makakapagbigay ng malaki. Matapos ang ilang oras ng pagpapahinga ay nagsimula na ulit silang gumalaw. Pinangunahan ng Spear Lord ang isang grupo upang linisin ang mga natitirang halimaw. Sinabi ng ibang miyembro ng Heavenly Demonic Cult na patapos na raw silang patayin ang mga natitirang halimaw kaya maaari na ulit silang magpatuloy. Nung malinis na nila ang ibang parte ng kagubatan ay sinabi ng Spear Lord sa kanilang Vice Lord na maaari na raw ulit itong umatake. Ginamit ulit ni Yuan ang mapinsalang Fragment of Lightning Bolt upang mapabilis ang paggawa niya ng daan at pagpatay sa mga high-level monsters na nagtatago sa kagubatan. Pinagpatuloy ng Pioneer Party ni Yuan at ng mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ang bilis ng paglalakbay nila sa kagubatan hanggang sa umabot na sila sa ika-14 na araw. Sa araw na iyon ay matagumpay nilang nalampasan ang kagubatan kaya nakatanggap si Yuan ng notification na natapos na raw niya ang World Pioneering Test. Makakatanggap daw siya ng karagdagang reward na base sa bilis ng kanyang pagtapos. Ang karagdagang reward daw na matatanggap ni Yuan ay pansamantalang maaantala, pero maaari na raw itong magpatuloy sa ika-26 na palapag. Kahit hindi pa natatanggap ni Yuan ang additional rewards na tinutukoy ng system ay natanggap naman agad nito ang mga points na kanyang makukuha. Nakakuha siya ng 50,000 points bilang reward, bukod pa dun ay nakatanggap din siya ng 150,000 points dahil sa bilis ng pagtapos niya sa kanyang pagsubok.
Tinawag ni Yuan ang Fist Lord at Spear Lord at binigyan niya ang mga ito ng tig 50,000 points bilang kabayaran sa pagtulong sa kanya ng Heavenly Demonic Cult. Nagpasalamat naman agad ang Spear Lord sa laki ng ibinigay na pera ni Yuan. Naisip ni Yuan na kahit kusang sumunod sa kanya ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay nararapat lang na suklian niya ang ginawang pagtulong ng mga ito. Kung hindi rin naman daw siya tinulungan ng Heavenly Demonic Cult ay hindi siya matatapos ng ganoon kabilis sa kanyang pagsubok at hindi rin siya makakakuha ng mataas na score at rewards. Naisip din ni Yuan na mukhang kailangan na raw niyang magmadali sa pagbalik sa Camelot. Mamamatay na nga raw sa galit si Hephaestus dahil hindi niya na naman nasunod ang kanilang usapan. Naalala ni Yuan ang mga sinabi ni Hephaestus nung nakausap niya ito gamit ang kanyang player kit. Sinabi ng nagagalit na si Hephaestus na tapos na raw ang ginawa niyang item. Tinanong niya rin kung bakit daw wala pa rin doon si Yuan. Hindi niya nga rin daw palalampasin ang ginawa nito ngayon. Napapaisip si Yuan kung ano naman daw kaya ang gagawin sa kanya ni Hephaestus sa pagkakataong ito. Matapos makapag-isip-isip ay nagsalita ang Fist Lord na si Pong Baeklim at tinawag ang kanilang Vice Lord. Kung binigyan nga raw sila ni Yuan ng pera bilang reward nila sa kanilang pagtulong, gusto niya raw sana na iba ang matanggap niya. Nagtaka naman si Yuan kung ano ang ibig ipahiwatig ng Fist Lord. Itinikom ng Fist Lord ang kamao nito at sinabi kay Yuan na gusto niya raw itong labanan at ituring niya raw muna ito na kanyang kapantay. Agad naman itong pinuna ng Spear Lord. Sinabi ng Spear Lord na isang kabastusan daw sa kanilang Vice Lord ang ginagawang ito ni Pong Baeklim. Pinigilan ni Yuan ang nagalit na Spear Lord at sinabi na pumapayag daw siya sa kahilingan ng Fist Lord. Wala nang nagawa pa ang Spear Lord kundi sumunod sa sinabi ni Yuan. Habang nakangiti ay tinanong ni Yuan ang Fist Lord kung maaari na ba raw agad silang mag-umpisa. Nagpasalamat ang Fist Lord sa pagpayag ni Yuan at sumagot na nakahanda na rin daw siya. Sinabi ni Yuan kay Pong Baeklim na hindi na raw nito kailangang magpasalamat. Sinabihan niya rin ang Spear Lord na magbantay daw ito upang walang madamay sa gagawin nilang laban. Sinabi ni Yuan na utos niya raw ito kaya agad naman itong sinunod ng Spear Lord. Naglabas ang Fist Lord ng kulay asul na kuryente bilang paghahanda sa magiging laban nila ni Yuan. Kasunod noon ay dumating ang notification na nag-umpisa na raw ang kanilang laban sa ilalim ng kanilang kasunduan. At dahil rin doon ay pansamantalang maaalis ang makukuhang penalty ni Pong Baeklim. Naisip ni Yuan na ang Fist Lord ay ang pinakahuling miyembro sa apat na Heavenly Lord. Isa na nga raw ngayon itong high ranker na kilala bilang pinakamalakas sa Heavenly Demonic Cult sa larangan ng martial arts na may kaugnayan sa pag-atake gamit ang kamao. Naglabas din si Yuan ng nagkukulay itim at dilaw na kidlat na nagmumula sa suot niyang kaini. At sinabi sa Fist Lord na hindi niya raw gagamitin sa labang ito ang Heavenly Demon Spirit. Kapag ginamit niya nga raw ito ay alam niya na mahihirapan ang Fist Lord na maipalabas ang 100% kapangyarihan nito. Nasiyahan si Yuan habang iniisip na matagal-tagal na nga rin daw niyang hindi nakikita ang asul na kidlat ng Fist Lord. Habang sumusugod ay napapaisip si Yuan kung gaano na raw kaya kalaki ang inilakas niya kumpara noong huling nakalaban niya ito. At dahil sa nabanggit ni Yuan na hindi niya raw gagamitin ang Heavenly Demon Spirit, ay sinabi ng Fist Lord na mukhang minamaliit daw siya ng kanilang Vice Lord. Tumama ang kamao ni Yuan sa kamao ng Fist Lord. Walang tumaob sa dalawang ito pero nawasak naman ng matindi ang paligid nila dahil sa pagbabanggaan ng mga pinakawalan nilang magkaibang klase ng kapangyarihan. Nung pasugod na ulit sila sa isa't isa ay nagtanong ang Fist Lord kay Yuan kung hindi ba raw nito gagamitin ang Holy Fire. Sumagot naman si Yuan nang may iba pa raw siyang skill na sinasanay. Nag-ipon ang Fist Lord ng malakas na asul na kuryente sa kanyang kamao at sinabi sa kanilang Vice Lord na kung ganoon daw ay magsisisi raw ito. Mabilis na umatake ang Fist Lord gamit ang kaliwang kamao nito, ngunit nasangga naman agad ito ni Yuan. Pero wala pala sa kaliwang kamao nito ang inipon niyang kapangyarihan. Sinuntok ulit ng Fist Lord si Yuan gamit naman ang kanang kamao nito. Sa suntok na ito ay doon na niya pinakawalan ang inipon niyang kapangyarihan nung gamitin niya ang skill na Sky Destroying Lightning. Nagulat ang Fist Lord nung makita nito na maayos pa rin si Yuan. Akala nga raw niya ay iiwas ito. Hindi niya nga raw akalain na sasanggahin nito ang ginawa niyang malakas na pag-atake.
Habang pinagmamasdan ang hindi natitinag na si Yuan ay naisip ng Fist Lord na alam niya raw na lalakas pa ito, pero hindi niya nga raw inasahan na napakalaki pala ng ilalakas nito. Nasa bayan ni Yuan sa labanan ng kamao ang Fist Lord dahil nagtataglay ngayon ng lakas ng isang higante ang buo niyang katawan. Sa paggamit niya ng gigantification ay pansamantalang napapalitan ng strength ang kanyang constitution stats. Ngumiti si Yuan at sinabi sa Fist Lord na simulan na raw nila ang totoong laban. Gumalaw si Yuan ng mabilis at inihanda ang kanyang kanang kamao para sa gagawin niyang pag-atake. Pagkalapit nito ay agad niyang sinuntok ang Fist Lord ng kanyang kanang kamao na nababalot ng kapangyarihan ng gigantification. Sinubukan ng Fist Lord na sanggahin ang ginawang pag-atake ni Yuan. Nasangga niya man ang mga suntok na pinapakawalan nito pero unti-unti nang nababasag ni Yuan ang kanyang depensa at unti-unti rin siyang napapaatras habang sinasalo ang mga kamao nito. Habang dumedepensa ay naiisip ng Fist Lord na pakiramdam niya raw ay parang mababasag na ang kanyang mga buto. Napapatanong ito kung bakit nga raw napakalakas ni Yuan. Naisip ng Fist Lord na dahil nga raw nagulat din siya nung talunin siya ng isang player na kakatungtong pa lang ng ika-10 palapag, ay itinoon niya raw ang kanyang sarili sa isang matinding pagsasanay. Wala nga raw siyang pinapalagpas na araw na hindi siya nagsasanay. Simula nga raw noon ay gustong-gusto na niyang makita kung gaano nakalakas ang kanilang Vice Lord at labanan ito sa isang patas na duelo na walang iniisip na kahit na anong klase ng limitasyon. Napansin ni Yuan na iniinda na ng Fist Lord ang mga pinapakawalan niyang suntok. Ilang beses pa niya itong inatake hanggang sa nabasag na nga niya ang depensa nito. Napaangat ang braso ng Fist Lord dahil sa hindi na niya kinaya ang huling suntok na ginawa ni Yuan. Sinamantala ni Yuan ang pagkakataong ito at agad na sinuntok sa mukha ang Fist Lord. Nung matamaan ang Fist Lord sa kanyang mukha ay naisip niya na ito na nga raw ang hiling na matagal na niyang hinihintay. Nagpakawala ang Fist Lord ng nagkikidlatang asul na mana at naisip na hindi niya raw hahayaan na dito na lang ito magwawakas. Agad na itinoon ng Fist Lord na si Pang Beiklim ang dalawa nitong paa upang mapigilan sa pagtumba ang nawawala niya sa balanse na katawan. Napansin ni Yuan ang biglang paglakas ng Fist Lord at ang pag-iiba ng emosyon nito. Inipon ng Fist Lord ang nagkikidlatang mana sa kanyang mga kamao. Ginawa niya ito bilang paghahanda sa gagamitin niyang skill na tinatawag na 100-step lightning fist. Naisip ng Fist Lord na hindi niya nga raw hahayaan na hindi siya makapagpatama ng kahit na isang atake sa kanilang Vice Lord. Habang inilalabas ng Fist Lord ang buo nitong lakas ay may bigla siyang narinig na boses sa kanyang isipan. Nakakita ang Fist Lord ng isang malakulay lilang apoy at mula sa apoy na iyon ay narinig niya na may tumawag sa kanya sa totoo niyang pangalan na Pang Beiklim. Narinig ng Fist Lord na may nagsasabi sa kanya ng napakalakas daw ng kanyang loob at kung saan ba raw siya nakatingin. Hanggang sa makita ng Fist Lord ang imahe ng kanilang Heavenly Demon na nakatitig sa kanya. Dito pala nagmumula ang boses na naririnig ng Fist Lord. Napahiyaw ang Fist Lord at unti-unting nawala ang inilalabas nitong kapangyarihan nung tanungin siya ng Heavenly Demon na kung ano ba raw ang kanyang ginagawa at kung hindi niya ba raw ito nakikita. Nung bumalik na sa realidad ang isipan ng Fist Lord ay napaisip ito kung ano ba raw kaya ang kanyang nakita. Napapaisip din siya kung bakit nga raw nakakalula ang taglay na lakas ni Yuan. Doon niya rin napagtanto na kinilala nga ng iniingatan at sinasamba nilang Holy Fire ang kanilang Vice Lord na si Yuan. Habang inaalis ni Yuan ang ginamit niyang Holy Fire na nasa katawan ng Fist Lord ay nagtanong siya kung ano raw ang nakita nito. Sumagot naman ang Fist Lord na nakita niya raw ang kanilang Heavenly Demon, nakita niya raw ang kanilang Cult Lord. Napangiti si Yuan at tinanong kung totoo ba raw ang sinasabi ni Pang Beiklim. Naisip niya rin na ang Heavenly Demon pala ang pinaka-kinakatakutan ng Fist Lord. Agad na lumuhod ang Fist Lord nung maalis na ni Yuan ang Holy Fire na nasa kanyang katawan. Habang nakaluhod ay sinabi ng Fist Lord na natalo raw siya. Nagpasalamat din ito kay Yuan dahil pinagbigyan daw nito ang walang pakundangan niyang kahilingan. Sumagot naman si Yuan na nasiyahan at natulungan rin daw siya ng labang ito upang makita niya kung gaano na talaga siya kalakas. Pagkatapos magpaalam sa mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay agad na nagbalik si Yuan sa Camelot.
Nag-alala si Merlin sa bilis ng pagbabalik ni Yuan. Hindi pa nga raw ganoon katagal simula nung natapos ni Yuan ang pagsubok nito. Dapat nga raw ay nagpahinga at nagpalipas muna ito ng ilang araw. Napailing naman si Yuan nung tanungin siya ni Merlin kung pumayag ba raw ang Great Sage Heavens equal na si Son Ogong na sumakay siya sa Flying Nimbus. Nanlalambot na sumagot si Yuan na akala nga raw niya ay mamamatay na siya habang papunta doon. Ilang beses niya nga raw sinabihan si Son Ogong na bagalan lang nito, pero mas lalo pa nga raw nitong binilisan. Sinabi ni Merlin na may utang na loob na raw ngayon si Yuan sa Heavenly Demonic Cult. Sinabi rin ni Merlin na hindi nga rin daw siya makapaniwala na makikipagsanib puwersa ang mga taga-Heavenly Demonic Cult sa Martial Realm. Mukhang maaari na nga raw nilang ikumpara ang lakas ngayon ng Martial Realm sa ibang mga major guild. Nagtanong si Yuan kay Merlin kung kamusta raw ngayon ang Round Table. Nainis naman si Merlin nung banggitin ni Yuan ang Round Table, pagkatapos nga raw ng mga itong makipagkagulo sa mga taga-Asgard. Ang ilan daw sa mga ito ay nagdeklara na ng pag-alis sa kanilang guild. Sinabi ni Merlin na dahil nga raw sa kawalang hiyaan ni Lancelot ay hindi na niya raw malaman kung kailan at kung sino sa mga ito ang aalis. Sinabi naman ni Yuan na ang pinakapunot dulo raw nito ay ang mga taga-Olympus. Marahil nga raw ay pakiramdam ngayon ni Merlin na para itong naaanod sa isang malakas na bagyo, pero malapit na rin daw itong kumalma at tumahimik. Sinabi ni Yuan na sisiguraduhin niya raw na mangyayari yon. Napangiti si Merlin at sinabi kay Yuan na sana nga raw ay magawa niya ito. Nung may inilabas na bagay si Merlin ay biglang nagkaroon ng tubig sa kanilang palibot. Sinabi ni Merlin na hindi ba raw kaya nagpunta doon si Yuan ay dahil sa bagay na hawak niya ngayon. Kuhanin na nga raw ito sa kanya ni Yuan upang magamit niya ito sa pag-akyat niya ng tore. Pinaalam ni Merlin na sinabi nga raw sa kanya ni Hephaestus na Triaina ang pangalan ng bagong item na kanyang ginawa at siguraduhin daw ni Yuan na makuha rin nito ang isa pa. Sinabi rin ni Merlin na hindi niya nga raw alam kung ano ang tinutukoy na isa ni Hephaestus, pero sinabi nga raw nito sa kanya na maiintindihan daw agad ito ni Yuan. Habang pinagmamasdan ni Yuan ang item na inilabas ni Merlin ay naisip nito ang mga sinabi sa kanya ng Hephaestus ng pinanggalingan niyang panahon. Sinabi nito na kung gagawa raw ulit siya ng isang item sa Stone of the Sea ay sisiguraduhin niya raw na gagawa siya dito ng isang suit na armor at hindi ng isang sandata. Habang tinitingnan ang kulay itim na suit na nababalot ng kapangyarihan ng tubig ay naisip ni Yuan na tama raw ang naging desisyon ng Adyushe na si Hephaestus sa panahong ito. Binanggit ni Merlin na sinabi nga raw sa kanya ni Hephaestus na mas magugustuhan raw ni Yuan na magsuot ng komportableng item kaysa sa matitigas na armor. Kaya nga raw isang suit ang ginawa nito. Pagkasuot ni Yuan sa Triaina ay sinabi nito na perpekto nga raw sa kanya ang item na ito. Magaan nga raw ito at parang may makapal na kapangyarihan ang pumoprotekta sa kanyang katawan. Napapaisip si Yuan kung compressed adamantium ba raw ang kanyang kaini at expanded adamantium naman ang suot niyang Triaina. Tiningnan ni Yuan kung ano ang epekto ng bago niyang item. Ang Triaina ay isang kasuotan na nagawa gamit ang True Divine Sea Crystal at Adamantium Armor ang klasifikasyon ng item na ito. Ang mga epekto nito ay maaaring pagharian ng nagsusuot ang buong karagatan. Maaari ring ma-convert ang mana sa water attribute mana. May skill din ito na tinatawag na Summon Sea. May 50% resistance ito sa mga water attribute mana, 30% increase in water attribute mana amplification at 30% decrease in water attribute mana consumption. Aplikado rin dito ang skill na tinatawag na Ocean's Blessing. Ang Ocean's Blessing ay isang S-rank skill na may passive na classification. Ang description ng passive skill na Ocean's Blessing ay ang kapangyarihan daw ng karagatan ay laging pinoprotektahan ng katawan ng gumagamit mula sa mga anumang pinsala. Nagtaka si Merlin nung bigla na lang inilabas ni Yuan ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Hindi makapaniwala si Merlin sa sunod na gagawin ni Yuan. Pagkaangat ni Yuan sa kanyang espada ay napasigaw sa pangamba ang matandang si Merlin at nagtanong kung ano raw ang ginagawa nito.